Okay guys, so bakit nga bang may mga ganitong pattern na graphic EQ sa ating mixer? Minsan ganyan, minsan naman ganyan. O yung iba is naka-flat na lang. So alamin natin guys kung para saan nga ba tong graphic equalizer na natatagpuan natin sa ating mixer at kung kailan ito gagamitin. Okay, so ang video na to guys is para sa mga beginner lang guys ha. So yung mga expert, skip na lang kayo. Okay? Alright. Okay guys, so itong graphic equalizer guys is para i-adjust natin para mabago yung mga frequency na lumalabas sa ating main out papunta ng ating speakers. Though meron naman tayo dito mga equalizer gaya nitong high, mid at saka low sa bawat channel ng ating mixer. But etong sa graphic equalizer na located bandang sa right side guys, eto nga is pangkalahatan na. It means kapag ito na yung pinihit mo, lahat ng channel is madadamay. Okay? Di gaya dito guys sa ating low, mid, high na per channel is kung ano lang yung channel ang mababago kapag ito lang yung pinihit natin. But kung ito nga yung pihihitin natin guys, lahat ng dyan ay mababago. So kailan mo ba gagamitin itong equalizer dito sa ating mixer? So, ito naman yung sabi ni Sir Paul, no? So, sa pinakita natin sa picture, parang ganyan yung itsura niya. Para nakaangat yung base niya, pero hindi na nakaangat dito konti sa ating high. So, para sa kanya daw, ganyan yung gusto niya. Kasi, ayaw doon niya kasi yung medyo matalas na Twitter. Kaya, ganyan yung kanyang pattern sa kanya. Alright? And iba naman kay Sir Picog. So sabi niya is ganito daw ang pattern na gusto niya. Kung sa atin daw is naka-flat, sa kanya is nakabagyang nakataas yung mga high frequency. Kasi dyan daw lalabas yung magandang tunog ng ating sound system. Alright? At eto naman guys, at natawa ko medyo konti dito kay Sir Mark sa kanyang comment. Ayan, kung number 1 daw is pang karaoke. Ayan. At saka so, kung number 2 naman daw is pang simpleng kantahan. But kung number 3 daw, kung wala kang alam sa pinaggagawa mo. So number 3 na lang daw kapag hindi mo alam yung ginagawa mo sa sound system. Ayan, so Sir Mark, shoutout sa'yo. Alright. So ito naman ang sabi ni Sir Allen, no? Para mas mainam daw, wag na lang daw gamitin itong EQ or graphic EQ sa ating mixer. Kaya turn off na lang daw para iwas distortion at peak. Oh, mas safe daw. Alright. And yung iba guys, nag-send lang din ng photo without explanation yung iba. Okay? So, ganyan yung mga setup ng kanilang graphic EQ guys, no? Ayan, at okay na naman din daw ang mga tunog nito para sa kanila. Okay, so dumako naman tayo sa sarili nating explanation guys, ha? Alright. Okay, so para saan nga ba ito ginagamit ang ating graphic EQ para sa located sa ating mixer at kailan natin ito gagamitin? Okay, for me guys for me lang ginagamit ko lang itong graphic EQ dito guys kapag wala tayong tulad nan guys, yung 31 band equalizer. So merong 215 at saka ibang klaseng equalizer. But kung wala kayong ganyan guys, okay, so pwede nyong gamitin itong graphic EQ na located sa inyong mga mixer. Yung ibang mixer naman guys is mayroong left channel na graphic EQ at another 7 band na graphic EQ para sa right channel. Ayan. So, mainam naman guys at okay naman din gamitin itong graphic EQ na located sa ating mixer. Yun nga lang guys is madadamay lahat ng ating channel dito sa ating mixer. So para sa akin guys, mas mainam na lang itong gamitin itong graphic EQ guys na pangtanggal ng feedback sa ating microphone. Kasi meron naman tayo ditong located na low, mid, high each channel sa ating mixer. So halimbawa, channel 1 nakatap yung ating microphone. So eto na lang yung gagalawin natin guys kung sakaling gusto nyo mag-boost ng high, mid at saka low. So wag na kayo ditong mag-boost ng anything frequency kung ang gusto nyo lang naman is mabago yung tunog o ma-adjust yung tunog ng each channel ng iyong mixer. Kasi kung ito guys, pangkalahatan na to. Kung halimbawa, music source nyo guys dito, gusto nyo medyo ma-bass, so angat nyo lang to ditong bass na located or yung low na located sa channel kung saan nakatap ang iyong music source. So wag na kayong mag-boost dito ng low guys kasi madadamay naman yung microphone dito guys. Okay, so bibigyan ko kayo ng halimbawa guys kung gaano kalaki ng epekto nitong graphic EQ sa lahat ng ating channel sa ating mixer. Okay? Ayan guys, so magsimula muna tayo sa flat na graphic EQ sa ating mixer. And naka-flat lang din tayo dito guys Ayan, so yung gain, huwag nyo intindihan yan guys kasi for demo purposes. So ito yung speaker natin.
Okay, unmute lang natin and magsa-sound check tayo. And pakinggan nyo guys ang itong tunog na naka-flat yung ating EQ. Hello, sound check, testing, mic check, 1, 2, sound. Sound check, mic check, 1, 2, sound. And dumako naman tayo sa ganitong settings guys. Ayan, yung iba naka letter V. Ayan, naka letter V yung pattern. Okay, so sound check natin. Hello, sound check, testing, mic check, 1, 2, sound. Hello, sound check, testing, mic check, 1, 2, sound. Okay, so ganitong pattern naman guys, no? Tingnan natin. Hello, sound check, mic check, 1, 2, sound. Hello, sound check, mic check, 1, 2, sound. Okay guys, so halata talagang may pinagkaiba talaga guys kapag ginalaw natin itong graphic EQ. Madadamay lahat at saka yung tunog ng ating microphone is nag-iiba talaga kahit na naka-flat yung ating equalizer or yung low mid high ng ating channel 1 na nakatap ang ating microphone. So nag-iiba talaga guys, no? Ngayon guys, ano bang epekto nito guys, no, kapag itong mga high frequency dito natin guys, no, is nakaangat tulad ng ganyang klaseng pattern guys ha. Hindi ko sinasabing mali to guys ha, but may gumagawa din kasing ganyang pattern. So ang tunog dyan guys is flat lang yung ating low na papuntang mid, pero yung high natin is nakaangat na. Ang epekto niyan guys is prone to feedback talaga yung ating microphone guys, no, kasi nakaangat lahat ng ating high frequency. Yes, parang makrispy yung tunog ng ating high frequency, but yun nga lang is prone to feedback naman kasi nakaangat nga yung ating high frequency. Yan, so paano naman kung ganyan guys, no, naka V? So boosted yung low niya at saka yung high niya, yung mid is stay lang dyan. Ang mangyayari is ma-bass talaga yung tunog natin guys, no, at saka makrispy yung tunog natin, but yun nga lang medyo absent na yung mid natin guys, no, hindi na masyadong ma-appreciate, gawa nga nang napag-iwanan na siya kasi boosted na yung low at saka high natin. So sa akin guys, ano ba talaga yung setup ko? Okay, kapag ka meron na akong graphic EQ dyan, tulad nyan guys, no, is hindi ko na ginagamit itong graphic EQ na located sa aking mixer. So dito na ako nag-a-adjust, and the same time, yung graphic EQ ko guys is ginagamit ko talaga na pangtanggal ng feedback. So gagamitin ko lang tong graphic EQ sa aking mixer kapag ka wala akong ganyang equalizer sa ating sound system. So I hope guys, no, nakatulong kahit papano sa lahat ng ating beginner na paano natin gamitin itong graphic equalizer sa ating mixer. Okay? So hanggang sa susunod naman guys. At saka shoutout nga pala sa lahat ng ating viewer. And shoutout nga pala kay Sir John Opeña at saka kay Sir Alvin Arsaga. And shoutout din nga pala kay Sir Michael James of JNL Mini Sounds. Ayan, so nabigyan natin siya ng ating calling card guys. Ayan, ito yung nabigay natin sa kanya, yung calling card natin. In the same time, nagbigay din tayo ng sticker. Okay, tulad nito guys. Okay, nabigyan natin siya kasi malapit lang naman siya dito sa bahay namin. So salamat Sir Michael James of JNL Mini Sounds sa iyong pagsubaybay sa ating mga video. Okay? So once again, thank you so much sa inyong panonood, and please don't forget like and share, and paki-comment naman ng inyong mga suggestions patungkol sa mga setup at tutorial sa ating sound system. So hanggang sa muli. Alright.